Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang pag-uusap na naganap sa kampo ni Paul George at ng Los Angeles Clippers. Walang usad na naganap from both sides, kaya naman opisyal nang lilipat ang multi-time All-Star Paul George ng team. Sa ngayon ay wala nang ang kalaban ng Philadelphia 76ers matapos nakunin ng Magic si KCP at inaasahan na dito na siya lilipat in just a few hours from now. Maliban na lang nga kung biglang magkalabuan ng negosasyon, dito na nga matatapos ang panahon ni Paul George sa Clippers at hindi man lang sila nakaabot sa NBA Finals ng kahit isang beses. Bukod nga sa inaasahan na makukuha na nila si Paul George, nakuha din nga mga kaibigan ng Sixers si Andre Drummond sa isang 2-year $10 million deal. Magsisilbi nga siyang backup center ni Joel Embiid, subalit asahan na ang move na ito ay isang galaw para sa regular season. Sa mga games na magpapahinga si Joel Embiid upang matiyak na handa ito at hindi injured pagdating ng playoffs. Nakuha din nga ng Sixers ang veteran shooter na si Eric Gordon. Habang sa Clippers naman ay nakuha nila si Kevin Porter Jr. matapos na mawala sa NBA ng isang taon dahil sa mga issue sa labas ng court. Bago nga siya magkaroon ng issue sa labas ng court, siya mga kaibigan ay nag-average pa sa Houston Rockets ng 19.2 points, 5.2 rebounds and 5.7 assists per game. Most likely ay magagaling siya sa bench bilang 6-man dahil hindi nga sila fit ni James Harden sa starting backcourt. Pipirma na din si Cade Cunningham ng 5 years max contract extension na aabot hanggang sa $226 million upang manatili siya sa Detroit Pistons. Habang opisyal naman na pipirma ng panibagong 1-year $11 million contract si Chris Paul sa San Antonio Spurs. Dito nga ipa'y pagkakataon siya na buhayin ulit ang kanyang career at ipakita sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin bilang ang point guard ni Wemby at ng Spurs. Nakita natin kung paano niya na-transform noon ang young OKC team at ang Phoenix Suns. Posibleng makita din nga natin ito sa San Antonio Spurs as long as healthy siya. Pinili naman ni Jonas Valanciunas ang mas malaking sahod at pumirma siya sa Washington Wizards ng 3 years $30 million contract, isang offer na hindi kayang tapatan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa iba ay wasted move ito dahil hindi nga daw contender ang Wizards at medyo nagkakaedad na din si Valanciunas. Aalis naman si Derrick Jones Jr. sa Dallas Mavericks at papasok na sa free agency matapos nakunin ng Mavs si Najee Marshall sa isang 3 years $27 million contract. Kumuha na din ng Phoenix Suns ang center kay Mason Plumlee. Binigyan nga nila ito ng 1-year deal. Binalita din ni Woj ng ESPN na agad na tinawagan ni LeBron James si Klay Thompson pagpatak ng 6 PM, ang saktong oras ng free agency upang ikumbinse na lumipat ito sa Los Angeles Lakers. Handa nga sa LeBron na mag-take ng 20 million less na sahod upang makapasok si Klay Thompson kung saan bibigyan siya ng 13 million per year. Makakapaglaro din siya kung sakali sa dating team ng kanyang tatay at hindi niya nga kailangan na umalis sa state ng California. Ayon din kay Woj ay expected na umabot pa hanggang bukas ang negosasyon ni Klay at ng Mavs, Clippers at ng Lakers. Gusto niyo bang mapunta si Klay Thompson sa Mavs, Clippers o Lakers?